Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang masaya at mainit na pagbati mula po dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Kasama pa rin ang buong puwersa ng ating Global na Tayo team mula po sa ating engineering side, of course sa Master Control, nandiyan po si Mr. Milo Jonella and si Miss Susan Aison. At sa ating Wirecast, kasama natin si Hero. Sa ating live audio streaming, makakasama naman natin si Erwin. At ang ating production team, ang ating production lab team, lagi na lang at lagi magkasama, of course, si Miss Stephanie Vicente and si Mr. Jerome Toledo. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito? Ang ating pong himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po ang online digital platform ng PBS-BBS. Kami po inyo nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, itype nyo lang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating live audio streaming, i-download nyo lamang po yung ating PBS audio receiver. Kung kayo po ay may smartphone, punta kayo sa Google Play o Google App. And of course, kung kayo naman ay mayroong iPhone or Apple phone, punta po kayo sa App Store. At doon sa mga browser na yon, i-type nyo lamang ang eBox PBS receiver. eBox as in E as in elephant, V as in victory, O as in October, and X as in Xerox, then PBS receiver. At kapag na-install nyo na po yan, itap nyo lamang po yan at makikita nyo na yung mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang po ang Radyo Pilipinas sa Radyo Pilipinas World Service sa mga tile icon na makikita nyo dyan. Itap nyo lamang po yan at mapapakinggan nyo na po lahat ng ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, samahan niyo po kami sa isa pang edisyon ng ating programang Global na Tayo. Ayan. And of course, sa puntong ito, inaantabayan na natin yung magiging talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay pagdating niya, kagagaling lamang po niya sa Kuala Lumpur, Malaysia, matapos dumalo dito po sa 46th ASEAN Summit and Related Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Paglapag umarangkada kagad ng Pangulong Marcos Jr. para puntahan itong napakalaking infrastructure o facility dito po sa may bahagi ng San Rafael, Bulacan. Ito po yung tinatawag na Metro Pacific Fresh Farms o MPFF, ang kauna-unahang pinakamalaking greenhouse facility sa Pilipinas. Ito pong tinatawag na Metro Pacific Fresh Farms ay ino-operate ng Metro Pacific Agro Ventures, isa pong subsidiary ng Metro Pacific Investment Corporation sa pangunguna ng kanilang chairman at president at chief executive officer si Manuel Pangilinan. Ito po ay merong 3.5 hectares at layo nito na i-transform ang local vegetable production sa pamamagitan ng innovative tech-driven farming. Pero habang inaatabayan na natin ang magiging talumpati ng Pangulo dyan sa San Rafael, Bulacan, narito muna yung naging report ng Pangulo. Naghatid po ng report ng Pangulo ng kanya naging pagdalo at partisipasyon sa 46th ASEAN Summit and Related Summits sa Kuala Lumpur, Malaysia. Atin pong pakinggan ang ulat ng Pangulo. Good morning. I have just attended the 46th ASEAN Summit and Related Summits here in Kuala Lumpur, Malaysia. The summit was once again an opportunity to discuss among our fellow ASEAN member states and partners how we should navigate our future together. This amidst the various geopolitical and economic challenges that we face nationally, bilaterally, regionally, and globally. We discussed significant international issues and emerging challenges that not only impact our nation, but also the entire region, especially the West Philippine Sea. I reaffirmed that the Philippines will continue to defend our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea,
in accordance with international law. We continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace and the rule of law. The leaders of ASEAN agreed to work as a whole towards the further advancement of ASEAN community building. We adopted the ASEAN Community Vision 2045, which sets out the future direction of ASEAN over the next 20 years, along with its accompanying strategic plans. We are collaborating with our partners to narrow development gaps and to promote inclusive growth, particularly for the marginalized, the underdeveloped, and vulnerable communities. We acknowledge the Complementarities Initiative, which maps the similar goals of the ASEAN Community Vision and the Sustainable Development Goals. We reaffirm the importance of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. And this is the code of conduct which governs the interstate relations in the region. To prepare our country and our region for the future, the economic front must also be developed. ASEAN continued to demonstrate resilience with a growth of 4.7% in 2024, higher than the global average. The leaders and I talked about the impact of the imposition of unilateral tariff measures, which pose a threat to a region as economically integrated as ours. We welcomed the establishment of the ASEAN Geoeconomics Task Force, which is an ad hoc specialized high-level advisory body which provides real-time analysis, strategic foresight, and actionable policy recommendations to support relevant ASEAN sectoral bodies. We reaffirmed ASEAN's collective commitment to a rules-based, open, inclusive, transparent, and non-discriminatory multilateral system. We strengthened our trade with external partners with upgrades in the ASEAN Trade in Goods Agreement, amendments in our free trade agreements, and utilization of the Regional Comprehensive Economic Partnership. We welcomed the issuance of the Joint Declaration on Economic Cooperation between ASEAN and the Gulf Cooperation Council. We look forward to its effective implementation. We welcome the progress in trade and customs, sustainable investment guidelines, mobilization of green financing, multilateral power trade, support to micro, small, and medium enterprises, and sustainable tourism, mining, and agriculture, among others. In line with the Philippines' commitment to the development of a common regional framework for ethical and responsible artificial intelligence aligned with ASEAN values, we noted the ongoing development of the Declaration on the Establishment of the ASEAN Artificial Intelligence Safety Network. This is a crucial step to institutionalize AI safety, ethics, and governance principles. This economic development goes hand in hand with strengthening the socio-cultural community. We discussed the progress achieved and actions moving forward for education, green jobs, migrant worker rights, civil service, and health. We adopted the ASEAN Creative Economy Sustainability Framework, which is a roadmap for balancing economic growth, social inclusion, cultural preservation, and environmental sustainability. Once again, the ASEAN leaders and I had a fruitful interface with the representatives of ASEAN Youth, where I highlighted the Philippines' hosting of the 14th Senior Officials Meeting on Youth and the ASEAN Youth Climate Action and Disaster Resilience Conference in Manila. That was recently as part of the government's commitment to the young people of ASEAN. I also encouraged the youth representatives to harness the full potential of technology for the region's development while keeping an eye to the challenges that this new frontier brings, particularly on the misuse of information and artificial intelligence. On the sidelines of the summit, I took the opportunity to engage leaders to discuss bilateral cooperation in strategic areas of mutual interest. I met with the leaders of Lao PDR, Thailand, Vietnam, Cambodia, and Kuwait. We reaffirmed commitment to strengthen bilateral relations and further advance cooperation on many fields of mutual interest, such as defense, maritime, trade, human resource and development, and education. I especially wish to note that we agreed to explore active ways to boost private sector investments. We expressed openness to cooperating on advanced technologies, AI, and the digital space. I emphasized that welfare, safety, and progress of Filipinos working and living overseas is of paramount importance to my administration. In all my bilateral engagements, one thing is clear. We have to continue to cooperate and to work together to navigate a future that presents us with many opportunities
together with many challenges. The Philippine delegation and I are grateful to Malaysia, the chair of ASEAN this year, and our generous host for the successful 46th ASEAN Summit. As the 2026 chair of ASEAN, the Philippines looks forward to building on the gains of Malaysia's chairship and carry ASEAN forward as we navigate our future together. Maraming salamat at magandang umaga po. Inyo pong napakinggan ang report ng Pangulong Marcos Jr. sa Taong Bayan sa kanyang naging partisipasyon pagdalo sa 46th ASEAN Summit and related summits sa Kuala Lumpur, Malaysia. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service, ang ating online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kanina po napakinggan nyo yung naging report ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bayan sa kanyang naging pagdalo at partisipasyon sa 46th ASEAN Summit and related summit na ginawa po o ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa nabanggit po ng Pangulo, napakarami pong mga aktibidad, ang napakarami pong mga naging gampanin ng Pangulo. Siya po ang dito sa nasabing 46th ASEAN Summit and related summits, siya po o Pilipinas po ang nag-chair ng summit naman ng BIMP-IAGA, yung Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East Growth Area. Yung BIMP-IAGA, kung saan nakausap niya doon, of course, ang mga heads of state ng Brunei, Indonesia, Malaysia. Hindi lang naman po yan, nagkaroon din ng pagkakataon na makadalot, makasama ang Pangulo Marcos Jr. sa GCC Summit, kung saan Gulf countries naman po ang kausap doon. At meron pang isa yung GCC plus China. Okay? At speaking of that, isa po talaga sa naging mainstay ng pinupush ng Pangulo sa 46th ASEAN Summit yung pong maritime security, regional peace and security, particular dito po sa freedom of navigation, lalo na pag pinag-uusapan po natin ang South China Sea o ang West Philippine Sea. At yung pong matagal nang nabalam hanggang ngayon, itong Code of Conduct dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea, na halos mahigit isang dekada na hindi umuusad, bagamat na pinag-uusapan po ito sa bawat ASEAN Summit, kasama lalo na yung mga iba pa mga claimant countries dito sa West Philippine Sea o sa South China Sea. Pero hanggang ngayon medyo wala pang solidong pagkakaunawaan na ito ay i-adapt ng ASEAN, lalong-lalo na ng China. Pero hopefully sa susunod na taon, year 2026, ito turn over na po kasi ng Malaysia bilang chair ng ASEAN ngayong taong ito 2025. Ito turn over na po niya ang chairmanship sa Pilipinas by year 2026. Sa susunod na taon, ang magiging chair ng ASEAN ay ang
Pilipinas. So ano po yan, revolving chairmanship po yan. May kwento pa nga ho dyan. Kung napaaga pa nga ho tayo dyan eh. Ulitin ko, napaaga tayo. Ang chairmanship dapat natin ng Pilipinas dyan ay sa 2027 pa. Kaya lang napaaga dahil ang supposed to be ang hahawak by next year ay Myanmar. Ngayon, alam naman po natin ang sitwasyon sa Myanmar. Mayroon pa rin pong military junta ron, mayroon pa rin kaguluhan, may rebellion, may kaguluhan sa pagitan ng militar at ng ng kanyang mga mamamayan. Kaya minarapat na bitawan muna ng Myanmar yung pag-host niyan at yun nga po't napunta na ibigay ang responsibilidad sa Pilipinas. Ano po? So, the Philippines has taken the responsibility para po sa chairmanship ng ASEAN 2026. Pero isa po sa mga inaasahan dyan, bukod sa napakaraming mga issue na dapat isulong pa rin ng ASEAN pagdating sa regional peace and security, regional economic sustainability ng mga member state ng ASEAN, pati ng ASEAN Plus states. Pag sinabi natin ASEAN Plus states, bukod po sa mga ASEAN members, no, meron pang ibang mga estado na kasama ng ASEAN na hindi naman sabihin natin nakapaloob mismo doon sa geographical area ng ASEAN. Like for example, ng US, meron po dyan. Merong ASEAN plus US, merong ASEAN plus China, meron ASEAN plus UK. Marami po yan eh. No? So lumalaganap po ang lawak at sakop at impluwensya ng ASEAN bilang isang regional bloc. Kung sa Europe, meron tinatawag na anong tawag sa Europe? May NATO, merong European Union, di ba? Dito sa atin, sa Asia, meron tayong ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Okay? Alright. So, umaasa tayo na sa susunod na taon, 2026, at ang itong Code of Conduct ay tuluyan ng i-adapt ng mga ASEAN member countries. Isa pa sa naging kapansin-pansin dito, yung pagbibigay tuon ng Pangulong Marcos Jr. sa digitalization and technology na nakatutulong para po sa improvement ng communication, improvement in doing business, improvement sa pag-aangat ng kabuhayan ng mga bawat mamamayan ng mga bansa na nakapaloob sa ASEAN. Lalo na yung pagdating sa communication sa mga bansa na nakapaloob sa ASEAN. Pero kapansin-pansin din na binigyan tuon ng Pangulo yung importansya ng digital technology at ng AI technology para sa ating mga kabataan, para makatulong ito para ma-improve ang kanilang quality of education. Pero hindi po nagtatapos yun. Pero sabi ng Pangulong Marcos Jr., kinakailangan din magkaroon ng safety net, kinakailangan magkaroon din ng tinatawag na pagbabantay sa paggamit ng artificial intelligence. Kasi kung ang artificial intelligence kasama ng iba pang mga digital technology ay nakatutulong sa pagpapaangat ng kabuhayan ng bawat mamamayan dito sa ASEAN, nakakatulong sa pag-angat ng ekonomiya ng bawat bansa sa ASEAN at marami pang iba, meron din itong tinatawag na quote-unquote dark side, no? Itong artificial intelligence. Nagagamit ito, maaari dito magamit sa maring paraan, tulad ng black propaganda, ng disinformation, ng misinformation, ng fake news na maaari pong makasira sa buhay at komunikasyon ng bawat heads of state, ng bawat miyembro ng ASEAN country. So, although merong kabutihan itong naibibigay, meron din naman dapat bantayan na maaring magdulot din ng konting disruption o issue sa bawat bansa na gumagamit ng artificial intelligence. Alright? Yan, sige ha. At syempre, tulad na nabanggit ko, kararating lang ng Pangulo kaninang umaga dito sa Pilipinas mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. At ngayon po ay nasa Bulacan. Okay, nasa Bulacan siya. Actually, to be exact, nasa San Rafael, Bulacan. At iniikot pa niya sa mga oras na ito ang isang facility doon, ang Metro Pacific Fresh Farms o MPFF. Ito po, ulitin ko kanina, nabanggit ko, ang kauna-unahan sa Pilipinas, Philippines' first and largest greenhouse facility. Okay? Ino-operate po ito ng Metro Pacific Agro Ventures, isa pong subsidiary ng Metro Pacific Investment Corporation. Alright? At ito po ay nakatayo sa may 3.5 hektaryang lupain.
malawak-lawak din to. 3.5 hectares na lupain at nagpo-produce sila ng vegetables. Nagtatanim, nagpo-produce ng vegetables gamit ang mga makabagong teknolohiya. Nakita ko pa nga yata si Pangulo parang tumitikim pa no ng mga produkto doon. Alright. Pero bukod po diyan sa MPFF, yung facility na yan, nakaschedule din po ang Pangulong Marcos Jr. dyan pa rin sa Bulacan upang inspeksyonin naman at tignan itong isang NFA warehouse sa Bulacan. Kasi po nire-rehabilitate ito, inaayos, pinapaigi, pinapaganda. Dahil ito pong NFA warehouses natin, napakahalagang bahagi po ngayon role ng NFA at ng mga NFA warehouses natin para masiguro na itong mga palay na binibili ng NFA sa ating mga lokal na mga magsasaka ay pwedeng mailagay sa mga warehouses para hindi masira, hindi sila nakabilad sa elements, lalong-lalo na sa ulan, sa tubig. Okay? At itong mga NFA warehouses na ito, yung mahalaga rin upang masiguro na makabili pa ng karagdagang palay ang NFA sa ating mga magsasaka. Dahil alam niyo, kung hindi po nyo nasubaybayan yung mga nauna nating mga programa dito sa Global na Tayo, na-raise na natin yung issue na yan sa SINAG, kay Chairman Rosendo So, na binabarat, let me use the term, binabarat yung ating mga local farmers ng palay dahil from the price of 15, 16, 17 per kilo, binibili po ng mga private traders sa halagang 11, 10, 11, 12 pesos per kilo ng palay. Now, they're taking advantage of it. Okay? So, kaya po itong mga warehouses na ito mahalaga para makabili yung ating NFA ng mga fresh or dry palay sa ating mga magsasaka para meron mapaglagyan. Ngayon, para mapaglagyan ito, importante rin. Bakit? Dahil dito rin manggagaling sa mga warehouses nito yung 20 pesos na kada kilo na bigas na binebenta sa Kadiwa centers at sa iba pang mga outlets. Yung pong 20 pesos na kada kilo ng bigas, hindi po galing sa imported yan. Yan po ay produce mula sa ating mga local farmers na nakaimbak sa ating mga NFA warehouses na binibili ng NFA mula sa ating mga local farmers. Kaya nakikita po ninyo yung chain niyan, yung importance niyan. From the local farmer, bibilin, ilalagay sa NFA warehouse. Ngayon, kapag punong-puno na ang mga NFA warehouses, paano makakabili ang NFA? Saan nila ilalagay yung mga palay na binibili nila? Kaya mas kinakailangan madagdagan ng mga NFA warehouses. Kung hindi man madagdagan, ma-refurbish, ma-improve, mapalawak, madagdagan yung spasyo para po ma-meet yung demand ng mga binibili para masustain ng gobyerno yung pong 20 pesos na kada kilo ng bigas. May utos pa ho ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi ng Pangulong Marcos Jr., gusto niya hanggang 2028 sa kanyang pagtatapos ng kanyang termino, tuloy-tuloy ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa ating mga kababayan. Alright? So that's a tall order. So tingnan natin kung anong mangyayari diyan sa 20 pesos na yun hanggang 2028. Pero kasi ang pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas, limitado pa lamang po sa mga vulnerable sector. Ulitin ko binebenta lang po yan sa ngayon, binebenta po sa mga vulnerable sector. Pag sinabi natin vulnerable sector, ito po yung mga single parent, mga persons with disability, yung mga nasa 4Ps o yung mga pantawid pamilya, etc. Yung masasabi po nating poorest of the poor. Okay, yun po yung nakakabili lang sa ngayon. Yung mga senior citizens natin, yun po sila yung nakakabili ngayon ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pero may good news, hopefully mag-push through po ito. May gandang balita rin ito dahil ang Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Secretary Benny Laguesma at sa pakikipagtulungan at koordinasyon na rin sa Department of Agriculture, pinupush po ng Department of Labor na itong 20 pesos na kada kilo ng bigas ay maibenta na rin sa ating mga minimum wage earners. Doon sa ating mga minimum wage earners. Hindi lang sa mga vulnerable sector, kundi sa ating mga minimum wage earners. At inaasahan po
naging maganda yung naging mabunga yung naging pag-uusap sa pagitan ni Secretary Laguesma ng DOLE at ni Secretary Chu Laurel ng Department of Agriculture, at magkakaroon po ng tinatawag na pilot test by June. Ilang araw na lamang po yan. Next month na po yan. Magkakaroon sila ng pilot testing na pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa ating mga minimum wage earners. So malaking bagay po yan para sa ating mga minimum wage earners. Ano po? Yung pong 100 piso ninyo, makakabili na kayo ng 5 kilo ng bigas ng 20 pesos. At ayon pa rin po naman sa NFA, sinisiguro naman po ng National Food Authority at ng Department of Agriculture na itong 20 pesos na bigas na ito ay fit for human consumption. Actually, nakita ko po yung ano niyan nakakita po ko niyan sa may Antipolo, no? Public market. At sa iba pang lugar sa sa Kadiwa, nakita ko 'yan. Dito. Maganda po yung maganda yung quality. Kung kukumpara mo naman po sa iba, okay? Sa aking pagtatanong, okay naman pong kainin. Taliwas doon sa mga naunang mga misinformation o fake news na hindi siya fit for human consumption. Okay? Kung ikaw ay katulad ni Susan Aizon na ang alam lang kainin na bigas niya ay tig 70 pesos per kilo. Yung mga long grain na pang hotel, 'di ba? Pang 5-star hotel na long grain. Siyempre maninibago ka doon sa 20 pesos, no? Pero kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan, which is a big majority of us, ibig sabihin ng population ng mga Pilipino ay ordinaryong mamamayan, na could most of us could afford sabihin na natin 40 to 45 pesos na bigas na maganda. Yung pong 20 pesos hindi na ho nalalayo doon. Okay? So ganun po kaganda 'yon. Ganun po ka fit for human consumption. Okay? Sige. Sabi ko nga sa inyo, kung kayo katulad ni Miss Susan Aizon na kaya ay kumakain lang ng mga bigas na ala 5-star hotel ang dating, siyempre, maninibago ka. Pero kung ikaw isang ordinaryong mamamayan katulad ko, na sanay kumain ng 50 pesos lang o 45 pesos na uri ng bigas, hindi na humalayo ang kalidad ng 20 dun sa 40-45 pesos sa pribadong merkado. Pero yung pong yung ating mga minimum wage workers, ayan, bantayan natin yan. Babantayan po ng inyong lingkod yan at ng programang ito. Ito pong plano na tinutulak, sinususog ng Department of Labor and Employment na 20 pesos kada kilo ng bigas para sa ating mga minimum wage earners. Napakarami pong magbebenepisyo dyan sapagkat napakalaki po ng bilang ng ating mga minimum wage workers and earners sa iba't ibang mga sektor ng industriya dito sa ating ekonomiya. Okay? So babantayan po natin yan at sabi nga po ni Secretary Benny Laguesma sa aking pakikipagpanayam sa kanya, by next month magkakaroon ng pilot testing. Hindi pa lang humapinpoint kung saan mismo lugar gagawin sapagkat hanggang ngayon hinihimay pa ho nila yung guidelines dahil hindi naman basta-basta pwedeng ilabas yan sa mga minimum wage earners. Ang iniisip po ng Department of Labor and Employment at ng Department of Agriculture masiguro na yung mga minimum wage earners lang talaga ang makakabili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Kasi po pag pinasukan po yan ng mga kababalaghan, alam niyo naman ang ibig sabihin ko ng mga kababalaghan, baka naman maski na hindi minimum wage earner makabili ng 20 pesos na bigas. Baka mamaya, ultimo yung mga middle managers, mga supervisors, yung mga sumusweldo na ng way above the minimum wage order, magkaroon pa ng pagkakataong makabili. Ang sa akin lang po dito, doon naman sa mga may kaya, na mga manggagawa, yung nasa mga management level or lower management level, kung mataas-taas naman lang po yung sweldo ninyo sa minimum wage, baka naman po pwede nang ibigay na natin yan sa ating mga minimum wage earners, yung pagkakataon na yan. At di rin naman po magtatagal, yung pong 20 pesos na yan na kada kilo ng bigas will also be available for all. For all. Yan po ang tabayaran natin. Sige po, huwag kong mag-alala, babantayan po natin yan at alamin natin kung saan ang magiging pilot testing area niyan at kung kailan ba ang tuluyang implementasyon ng 20 pesos na kada kilo ng bigas para sa mga minimum wage earners.
Sa ngalan po ng ating mga nakaakibat sa pagsasayang papawid ng programang ito mula po sa ating Master Control, of course si Mr. Milo Jonella, si Miss Susan Aison, no? Nagkamali pa raw ako, sabi ni Ma'am Susan. Sabi niya hindi raw siya bumibili ng 70. Yun daw tigwa 100 per kilo yung binibili. Ay, wow, galing. Okay. Anyway, pang ano yun, pang 5-star hotel na yan, yung bigas na yan. Okay. Maraming salamat din po sa ating mga nakatuwang sa ating Wirecast. Of course, si Hero, sa ating live audio streaming. Kasama natin ngayon si Erwin. And of course, sa production side, si Stephanie at si Jerome. Ayan. Pero sabi nga ni Jerome at ni Stephanie, hindi baling 20 pesos lang ang nabibili naming bigas. Ang importante, sabay kaming kumakain sa iisang plato. Yun ang sabi ko na nga ba, di ba? Yan ang talagang di ba? Magsasabi nating, parang yan, boodle fight sa isang kayo? Okay, sige. maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na episode, ingat po tayo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.